Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa katanghalian, habang ang hangin ay tila nag-aapoy sa init, isang dalagang may angking kagandahan na nagngangalang Isabelle ang marahang nagmamaneho sa kahabaan ng Maharlika Highway sa probinsya ng Quezon. Ang daanang ito, bagamat nagsisilbing pangunahing ugat na nagdudugtong sa mga bayan, ay kilala rin sa mga kwento ng mga illegal na checkpoint, isang pugad ng mga tinatawag na cotton cops. Ang kanyang pananamit ay sadyang ginawang simple, isang lumang maong na pantalon at puting t-shirt, ngunit kahit sa kabila nito, hindi maitatago ang kanyang natural na tindig at elegsyang taglay. Sa unang tingin, para lamang siyang isang ordinaryong babae na pauwi upang bisitahin ang kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit ang araw na iyon ay hindi magiging ordinaryo. Ito ang magiging rurok ng isang masusing operasyon, isang misyon na maingat niyang pinaghandaan sa loob ng maraming linggo, isang sandali na babago sa takbo ng isang malawak na konspirasyong matagal nang nakatago sa dilim. Habang binabaybay ni Isabelle, o isa para sa mga malalapit sa kanya, ang kalsada, bawat detalye ng kanyang pagkukunwari ay kalkulado. Ngunit bigla, sa isang liko na tago at malayo sa mata ng publiko, napilitan siyang ihinto ang kanyang sasakyan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang 3 pulis na nakauniporme. Nagbabantay sila sa isang pansamantalang outpost na itinayo gamit ang kawayan at isang kupas na trapal, walang anumang opisyal na karatula o pagkakakilanlan. Ang lugar ay mistulang isang abandonadong kubo, isang kahina-hinalang anomalya sa gitna ng katahimikan ng highway. Isa sa kanila, na may name tag na T. Vargas, ay lumapit na may aroganting mga hakbang. Kumatok ito sa bintana ng kotse ni isa. Sa tonong mapangmaliit, sinabi niya, "Magandang tanghali, miss. Patingin ng mga papeles ng sasakyan mo." Walang bahid ng kaba, bumaba si isa mula sa kanyang kotse. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng 3 unipormadong lalaki. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Vargas. Sa isang mahinahong kilos, iniabot niya ang mga dokumento ng sasakyan. Tinanggap ito ni Vargas, pinagbali-baliktad na para bang isa siyang dalubhasang investigador. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang peking ekspresyon ng kasiyahan, bago siya tumingala at tinitigan si isa na may mapanuring mga mata. "Ang plaka mo ay hindi tugma sa aming datos," paratang niya. Ang kanyang boses ay puno ng nagbabantang katiyakan. "At itong mga papeles mo. Mukhang hindi balido ang mga ito. Mayroon kang malubhang paglabag, miss." Nanatiling kalmado si isa. Kahit nang ibato ni Vargas ang mga gawa-gawang akusasyon, hindi siya nagpakita ng anumang takot. "Paumanhin po, sir," sagot ni isa, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. "Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang legal na basehan ng inyong mga paratang? At anong ebidensya ang mayroon kayo para sabihing hindi tugma ang plaka at hindi balido ang mga dokumento ko?" Ang tanong ni isa, na direktang tumutukoy sa puso ng problema, ay tila ikinagulat ni Vargas at ng kanyang mga kasama. Bahagyang nanigas ang mukha ni Vargas. Naramdaman niyang hinahamon siya ng katapangan ng dalagang nasa kanyang harapan. "Huwag ka ng maraming tanong, miss. Mga alagad kami ng batas at alam namin ang aming ginagawa," sigaw niya, tumataas ang boses, sinusubukang takpan ng kayabangan ang kanyang kaba. "Kung patuloy kang sasalungat, maaari ka naming dalhin sa presinto ngayon din sa salang paghadlang sa aming tungkulin." Ang kanyang dalawang kasama ay tumango-tango, nagpapakita ng buong suporta kay Vargas. Ngunit sinagot lamang ni isa ang banta ng isang matalim na titig na tumusok sa kaluluwa ni Vargas. Hindi iyon titig ng takot, kundi isang titig na nagpapahayag ng katatagan at tiwala sa sarili. Isang titig na tila nagsasabing, "Sige, subukan mo." Si Vargas, na naramdamang minamaliit at hinahamon ng hayagan, ay lalong nag-init ang ulo. "Sino ka ba sa tingin mo?" "Ha?" ungol niya. At walang babala, sinubukan niyang sugurin si isa. Ang pagmamataas ni Vargas ay nasugatan ng mapanghamong titig ni isa, at hindi na niya napigilan ang kanyang galit. "Ang lakas ng loob mong titigan ako ng ganyan," sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kalsada. Humakbang siya pasulong, malinaw ang intensyon na saktan si isa. Ngunit si isa ay hindi isang ordinaryong dalaga na madaling matatakot. Sa isang kisap mata, bago pa man siya masaling ni Vargas, mabilis niyang hinablot ang braso nito. Ang kanyang mga kilos ay tumpak at sanay. Sa isang iglap, gamit ang di inaasahang lakas,
binuhat niya ang katawan ni Vargas mula sa lupa. Nagulat si Vargas at hindi nakapalag. Sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay malakas na bumagsak sa mainit na aspalto. Ang tunog ng pagbagsak ay bumasag sa katahimikan, at si Vargas ay napasubsob, iniinda ang matinding sakit sa kanyang likod. Nanlaki ang mga mata ng mga kasama ni Vargas sa gulat. Hindi nila inakala na ang isang payat na dalaga ay kayang gawin iyon sa kanilang kasamahan. Isa sa kanila, na mas malaki ang katawan, ay humakbang pasulong. "Hoy, anong kalokohan to? Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo?" Sigaw niya, namumula ang mukha sa pinaghalong galit at pagkabigla. Sinubukan niyang abutin ang braso ni isa, balak siyang kalagkarin, patungo sa kanilang tolda sa ilalim ng pagkukunwaring mag-uusap ng maayos. Mabilis na umikot si isa, madaling nakawala sa pagkakahawak ng pulis. Malamig ang kanyang mga mata, puno ng katatagan. Walang bahid ng takot. "Wala akong dapat pag-usapan ng maayos sa inyo, lalo na matapos ninyong subukang mangikil at manakit," sagot ni isa, ang kanyang tono ay kalmado ngunit tumatagos. "Wala kayong legal na basehan para pigilan ako, at tinatanggihan ko ang anumang uri ng pananakot." Mabilis na uminit ang sitwasyon. Ang tatlong pulis ay tuluyan ng napikon. Nagkatinginan sila, tila nag-uusap ng walang salita, sinusubukang magpasya kung ano ang susunod na hakbang laban sa misteryosong dalaga na kakatapos lang pabagsakin si Vargas. Ang hangin sa paligid nila ay lalong naging tensyonado, handang sumabog anumang oras. Lalong tumindi ang tensyon. Nakatayo si isa ng tuwid, hindi natitinag sa harap ng tatlong lalaking ngayong galit na galit. Si Vargas ay nakahandusay pa rin sa aspalto, umiinda sa sakit, habang ang dalawa niyang kasama ay nakatitig kay isa na may pinaghalong galit at pagkalito. "Magsisisi ka sa ginawa mo," banta ng isa sa kanila, habang kinukuyom ang kanyang mga kamao. "Sisiguraduhin naming magbabayad ka ng mahal para dito." Ngunit sa gitna ng tumitinding tensyon, isa sa mga pulis ay biglang nag-iba ng tingin mula kay isa at sa naghihirap na si Vargas. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni isa. Nanliit ang kanyang mga mata na parabang may sinusubukang alalahanin. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay dahan-dahang napalitan ng ekspresyon ng pagkabigla at may bahid pa ng takot. Mabilis siyang lumingon sa kanyang kasama at bumulong ng nagmamadali, "Teka, parang kilala ko siya." Ang kanyang kasama ay yumuko, sinusubukang marinig ang bulong. "Anong pinagsasabi mo?" Pinabagsak niya si Berto, bulong niya pabalik, hindi naintindihan ang biglang pagbabago ng kilos ng kanyang kaibigan. Hinila ng unang pulis ang braso ng kanyang kasama palayo kay isa. "Makinig ka sa akin. Sigurado akong nakita ko na siya kung saan. Sa kampo crime o baka sa mga litrato." Para siyang, lalo pang humina ang kanyang bulong, halos hindi na marinig. Si Vargas, nahirap nang bumangon habang hawak ang kanyang likod, ay tumingin din sa kanyang mga kasama ng may pagtataka. "Anong nangyayari? Bakit kayo nabubulungan dyan?" "Hulihin niyo na siya," sigaw niya, puno pa rin ng galit. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na nakakagulat. Ang dalawang kasama ni Vargas, matapos ang maikling pagbubulungan, ay muling humarap kay isa. Ang kanilang mga mukha ay parehong nagpapakita na ngayon ng kaba at takot. Ang tono ng kanilang boses ay biglang nagbago, mula sa pagiging mapagbanta, naging alanganin at formal. "Sige po, ma'am," sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay tila nailang. Mukhang nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan dito." Mabilis niyang kinuha ang mga papeles ng sasakyan ni isa mula sa kamay ni Vargas. "Heto po, kunin niyo na po ang mga papeles ninyo. Maaari na po kayong umalis." Hindi makapaniwalang tinitigan ni Vargas ang kanyang mga kasama. "Ano? Aalis?" Matapos niyang gawin to, mariin niyang protesta. "Tumahimik ka na lang, Berto," sigaw ng kanyang kasama, ang boses ay bahagyang tumaas, ngunit malinaw na para kay Vargas. "May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Hayaan mo na siyang umalis." Walang imik si isa. Malamig lamang niyang tinitigan ang tatlong lalaki, tila binabasa ang bawat pagbabago ng emosyon sa kanilang mga mukha. Walang maraming salita, tinanggap niya ang kanyang mga dokumento, tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina at dahan-dahang umalis,
iniwan ang 3 pulis sa gitna ng pagkalito at kaba. Umalis si isa ng mahinahon, iniwan ang 3 pulis na balot pa rin ang pagkalito at kaba. Ang hindi nila alam, bawat sandali, bawat salita, at bawat kilos nila ay nakuha ng isang nakatagong kamera. Ang hindi alam ng mga tiwaling pulis na iyon ay ang buong pangyayari ay lihim na nai-record ng isang high-definition dashcam na maingat na inilagay sa dashboard ng kotse ni isa. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, malayo sa anumang posibleng pagmamanman, hindi na nag-aksaya ng panahon si isa. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong lugar at agad na binuksan ang kanyang secure communication device. Gamit ang sanay na mga daliri, in-access niya ang isang encrypted system at sinimulang i-upload ang video recording kasama ang isang detalyadong log ng insidente. Habang maririnig ang mahinang tunog ng keyboard sa loob ng tahimik na kotse, matapos makumpleto ang pagpapadala, nagdagdag lamang si isa ng isang maikling mensahe, isang code na puno ng kahulugan para sa tatanggap nito. Tinipin niya, Target 3. Kumpirmado, aktibo pa rin ang pattern ng kotong. Audio-visual evidence na ipadala na. Ang mensahe ay maikli, siksik at malinaw. Isang hudyat na ang operasyon ay umaayon sa plano at ang mahalagang impormasyon ay nakuha na. Ang totoo, si isa ay hindi isang ordinaryong dalaga na nagkataon lang na dumaan. Hindi siya isang aktivista mula sa isang hindi isang investigative journalist, at lalong hindi isang simpleng mamamayan na napasubo sa isang insidente. Sa likod ng kanyang pagkatao, si Isabel Reyes ay isang mahalagang bahagi ng isang lihim na operasyon ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Ang kanyang misyon, buwagin ang isang organisadong sindikato ng pangingikil na matagal nang nag-ooperate sa loob ng maraming taon. Ang sindikatong ito ay may maraming antas, mula sa mga maliliit na isda sa kalsada tulad ni Vargas at ng kanyang mga kasama hanggang sa mga matataas na opisyal na sangkot. Ang ebidensyang kapapadala lang niya ay isang malaking hakbang pasulong sa pagbubunyag ng bulok na sistema. Ilang araw ang lumipas, ang katahimikan sa Maharlika Highway ay binasag ng isang malakihang operasyon na isinagawa ng tahimik ng isang elite team mula sa GIS ng Campo Crame. Hindi ito isang ordinaryong raid. Ito ang rurok ng investigasyon na maingat na binalangkas ni isa at ng kanyang team. Ang pansamantalang checkpoint kung saan nakipagtalo si isa ay pinalibutan na. Ang 3 pulis, kasama si Vargas na iniinda pa rin ang sakit sa kanyang likod, ay walang kamalay-malay hanggang sa sila ay bigla ang dinakip ng walang kahirap-hirap. PS. Huwag kayong kikilos. Arestado kayong lahat, sigaw ng isang opisyal ng Ang kanyang boses ay matatag habang hawak ang warrant of arrest. Si Vargas, na sinusubukan pa ring intindihin ang nangyayari, ay blanko lamang na tumingin sa kanyang mga kasama. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nagkakamali lang kayo, bulong ng isa sa kanila, sinusubukang tumanggi. Lumapit ang opisyal ng Tinitigan niya sila ng matalim. Nagkakamali. Iba ang sinasabi ng recording. Hindi tugma ang plaka. Hindi balido ang mga papeles. Pangingikil at pananakot. Matibay ang aming ebidensya. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa 3 pulis. Namutla ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang nabuking na ang lahat ng kanilang kalokohan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng pagkakaaresto. Nagkagulo ang lokal na media. Ang mga kamera at mikropono ay nag-unahan sa lugar ng krimen, sinusubukang makakuha ng karagdagang impormasyon. Anong nangyayari dito, sir? Bakit may inaarestong mga pulis? Tanong ng isang reporter na puno ng sigasig. May kaugnayan ba ito sa sindikato ng pangingikil na matagal ng usap-usapan? Ngunit, mahigpit na isinara ng VIS team ang kanilang mga bibig. Ang tanging lumabas sa publiko ay isang maikling pahayag na kulang sa detalye. Ang raid na ito ay isinagawa dahil sa isang anonymous tip na may kasamang matibay na ebidensya na hindi namin maaaring baliwalain. Ito ay bahagi ng aming internal cleansing program. Walang pangalang binanggit, walang detalyeng inilabas. Ang pagiging lihim ng operasyon ni isa ay nanatiling ligtas. Ang impormasyong ibinigay ay parang dulo lamang ng isang malaking iceberg, nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ng publiko at media. Ang 3 pulis, na dati mayabang at arogante sa kalsada,
ay nakaupo na ngayon ng tahimik sa isang malamig at madilim na interrogation room. Ang tensyon ay bumalot sa silid. Ang team mula sa VIC, na may mga seryosong mukha at mapanuring mga mata, ay handa nang kunin ang bawat impormasyon mula sa kanila. Sa ibabaw ng mesa, isang tumpok ng mga dokumento, mga ulat, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang audio-visual recording mula sa insidente ni Isa, ang nagsilbing piping saksi sa kanilang mga kasalanan. Isang investigador mula sa VIC, sa mahinahon ngunit matatag na paraan, ang nagsimula ng interogasyon. Sige na, mga Ginoo, nasa amin na ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Malinaw na malinaw ang recording na ito. Ang mga paglabag na ginawa ninyo ay hindi na maikakaila, sabi niya habang tinuturo ang isang monitor na nagpapakita ng eksena kung saan bumagsak si Vargas. Kaya umamin na lang kayo sa mga ginawa ninyo. Si Vargas, na hawak pa rin ang kanyang likod, ay sumubok pang tumanggi. Pero, sir, hindi lang po pagkakaunawaan yon. Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin. Sumingit ang isa pang investigador, ang kanyang boses ay matalim. Hindi pagkakaunawaan. Paggawa ng peking akusasyon, pananakot sa isang sibilyan, at pagtatangkang manakit sa isang babae. Hindi pagkakaunawaan, Vargas. Iyan ay malubhang paglabag sa etika at sa batas. Pagkatapos ay ipinlay niya ang bahagi ng recording kung saan sinubukan ni Vargas na atakihin si Isa at kung paano siya nito ibinagsak. Napatahimik ang tatlong pulis. Nakita nila ang kanilang sariling mga mukha, malinaw na gumagawa ng kasalanan. Tingnan ninyo pagpapatuloy ng investigador. Hindi na kayo makakatanggi pa. Napakatibay ng mga ebidensyang hawak namin. Namutla ang mukha ng tatlong pulis. Alam nilang tapos na ang laro. Lahat ng posibleng palusot at kasinungalingan na kanilang inihanda ay biglang naglaho. Wala silang magawa kundi tahimik na tanggapin ang lahat ng akusasyon. Ngunit hindi pa tapos ang iye. Mayroon pang isang mahalagang tanong na kailangan nilang masagot. Muling nagsalita ang investigador, mas seryoso na ang tono. Ngayon, gusto naming malaman kung sino ang backer ninyo. Sino ang nagpoprotekta sa inyo kaya nagpapatuloy ang kalokohang ito? Nagkatinginan ang tatlong pulis. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ngunit sa huli, tila nagkasundo, sabay-sabay nilang binanggit ang isang pangalan. Si Marco De Leon po, sabi ng isa sa kanila sa mahinang boses, halos hindi marinig. Isang negosyante. Siya po ang backer namin. Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng investigador. Ang impormasyong ito ang susi. Walang pag-aaksaya ng oras, ang tatlong pulis ay agad na dinala sa selda upang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Matapos makuha ang pangalan ni Marco De Leon, agad na tinawagan ng team ng ang regional director. Sir, General, ulat ng pangunahing investigador sa telepono. Nakuha na po namin ang pangalan ng backer ng mga Cotton Cops. Isang negosyante na nagngangalang Marco De Leon. Tumahimik sandali ang regional director pagkatapos ay narinig ang kanyang matatag na boses. Magaling! Kung gayon, iutos mo agad kay Isabel at sa kanyang team na arestuhin si De Leon. Kailangan nating bunutin ito hanggang sa ugat. Hawak na ang mahalagang impormasyon, mabilis na kumilos ang team ng Ang pangalan ni Marco De Leon, ang misteryosong negosyante na backer ng mga tiwaling pulis, ay nasa tuktok na ngayon ng kanilang target list. Ang regional director, matapos matanggap ang ulat, ay hindi nag-atubili. Ang kanyang boses ay matatag sa telepono. Sige, mahalaga ang impormasyong iyan. Iutos mo kay Isabel at sa team mula sa regional headquarters na kumilos. Arestuhin si Marco De Leon ngayon din. Ang kanyang utos ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang marinig ang utos, si Isa, na matagal nang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, ay naghanda ng humarap sa laban. Ito ang sandaling kanyang hinihintay. Ang rurok ng kanyang mapangahas na pagkukunwari. Tinipon niya ang isang maliit na team na pinagkakatiwalaan at sanay. May bago tayong target, seryosong sabi ni Isa sa kanyang team, habang ipinapakita ang larawan ni Marco De Leon. Pangalan niya ay Marco De Leon. Siya ang backer ng mga Cotton Cops. Ang regional director na mismo ang nagbigay ng direktang utos.
Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Tumango ang team, handang isagawa ang misyon. Lubos nilang naunawaan ang kahalagahan ng pag-aresto na ito upang buwagin ang buong sindikato. Sa ilalim ng pamumuno ni Isa, tinungo nila ang lokasyon na pinaniniwala ang tirahan ni De Leon, isang marangyang bahay na may matataas na pader at mahigpit na seguridad sa isang eksklusibong subdibisyon sa Santa Rosa, Laguna. Tandaan nyo, mahalaga ang misyong ito. Huwag magkakaroon ng kahit katiting na pagkakamali, paalala ni Isa sa kanyang team. Hindi natin alam kung ano ang madadatnan natin sa loob. Nang dumating si Isa at ang kanyang team sa harap ng gate ng bahay ni De Leon, ramdam ang bigat ng tensyon. Mabilis na kumalat ang mga pulis, pumwesto sa mga estratehikong lokasyon. Nanguna si Isa, nagbigay ng senyas para simulan ang operasyon. Binuksan ang gate at pumasok ang team. Sas! Huwag kayong kikilos. Umalingaw ang mga utos sa loob ng malawak na bakuran. Si De Leon, na tila nagre-relax sa loob, ay nagulat nang makita ang mga unipormadong pulis na pumapasok sa kanyang bahay. Sinubukan niyang magpakita ng inosenteng mukha, ngunit ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Anong nangyayari dito? Nagkakamali kayo ng tao, sigaw ni De Leon, sinusubukang manatiling kalmado. Lumapit si Isa at tinitigan si De Leon ng diretsyo. Kayo po ba si Ginoong Marco De Leon? Mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo, kaugnay sa kaso ng pangingikil at pagiging backer ng isang iligal na sindikato. Ngumisi si De Leon. Pangingikil? Nagbibiro ba kayo? Wala kayong anumang ebidensya. Oh, mayroon po kami, Ginoong De Leon, mahinahong sagot ni Isa. Maraming ebidensya. At dadalhin namin kayo sa headquarters para sa interogasyon. Walang gaanong pagtutol, si De Leon ay tuluyang inaresto at dinala patungo sa Kampo Vicente Lim para harapin ang mas malalim na investigasyon na magiging bagong kabanata sa pagbubunyag ng konspirasyon. Sa loob ng interrogation room sa headquarters ng AEC Calabarzon, ang hangin ay malamig at nakakakilabot. Nakaupo si Marco De Leon sa harap ng mga investigador. Ang kanyang mukha ay mayabang na may ngiting mapangmaliit. Para sa kanya, lahat ng ito ay isang palabas lamang. Si Isa, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang opisyal na uniforme ng pulisya, ay naroroon din, nagmamasid, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kalkulasyon. Ginoong De Leon, simula ng isang investigador, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Mayroon kaming matibay na ebidensya na nag-ugnay sa inyo sa sindikato ng pangingikil na kinasasangkutan ng mga tiwaling pulis. Inamin na nila ang pangalan ninyo. Umiti lang ng bahagya si De Leon. Talaga? Yung mga pulis na iyon? Hindi ko nga sila kilala. Isa akong negosyante. Wala akong pakialam sa mga maliliit na bagay na tulad niyan. Ang kanyang tono ay puno ng nakakainsultong kayabangan. Hindi ninyo mabubunyag ang lahat ng ito. Maniwala kayo. Ang sindikatong ito ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa inaakala ninyo. Si Isa, na kanina patahimik, ay humakbang pasulong. Huwag po kayong masyadong kampante, Ginoong De Leon. Marami na kaming nabuwag na kasong mas komplikado pa rito. Tiningnan ni De Leon si Isa nang may pagmamaliit. Ikaw, batang paslit, anong alam mo sa mundong tulad nito? Sakto sa rurok ng tensyon, bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang Regional Director, si Police Brigadier General Antonio Reyes, na may matatag na mga hakbang. Ang kanyang mukha ay seryoso. Lumapit siya sa mesa at ang kanyang mga mata ay direktang tumama kay De Leon. Ngunit nang magtama ang mga mata ng General at ni De Leon, ang ekspresyon sa mukha ng General ay biglang nagbago. Isang malalim na pagkabigla ang dumaan sa kanyang mukha, sinundan ng pagkunot ng noo na puno ng pagkalito. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Marco, sabi ng General, ang kanyang boses ay tila nabulunan. Ikaw? Ikaw nga ba yan? Si De Leon, na kanina'y mayabang, ay nagpakita rin ng bahagyang pagkagulat. Kuya, bulong niya, tila hindi makapaniwala. Natahimik si Isa at ang iba pang mga investigador. Pinanood nila ang di inaasahang eksena ng may pigil na hininga.
Ang totoo, si Marco De Leon ay ang nakababatang kapatid mismo ng regional director na ilang dekada nang hindi niya nakikita. Nagkahiwalay sila noong bata pa, sa kasagsagan ng isang malaking kaguluhan sa kanilang probinsya na nagpawatak-watak sa kanilang pamilya. Lumapit pa ang general. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat, lungkot at galit. Marco, bakit mo ginawa ito? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng malalim na kalungkutan. Iniwas ni De Leon ang kanyang tingin, ibinalik ang kanyang malamig na kilos. Wala kang pakialam sa buhay ko, kuya. Hindi mo to problema. Huminga ng malalim ang general, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Tinitigan niya ang kanyang kapatid ng may matatag na mga mata, ipinapakita na sa silid na iyon, hindi siya isang kuya, kundi isang tagapagpatupad ng batas. Sige, kahit na kapatid kita, tandaan mo, walang kinikilingan ang batas. Isang linggo ang lumipas, lahat ng mata ay nakatutok sa Police Regional Office. Isang opisyal na press conference na pinakahihintay ang idinaos, dinaluhan ng dose-dosenang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lokal at pambansang media. Ang bulwagan ay puno ng tensyon at matinding kuryosidad. Nagtatanong ang lahat kung ang kaso ng illegal na checkpoint ay makakalagkad pa ng ibang malalaking pangalan. Umakyat sa podyum ang general. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit puno ng katatagan. Sinimulan niya ang kanyang pahayag sa isang matatag na boses. Mga kababayan, ang kaso ng illegal na checkpoint na aming nabuwag ay isang malinaw na patunay ng aming pangako na labanan ang lahat ng uri ng katiwalian. Tinitiyak namin na ang investigasyong ito ay bahagi ng isang komprehensibong panloob na paglilinis laban sa mga tiwaling elemento na sumisira sa pangalan ng Sinimulang kunan ng mga reporter ang bawat salita. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. May mga malalaking pangalan po bang sangkot, General, sigaw ng isang reporter. Paano po ang di umanong pagkakasangkot ng mga opisyal, tanong ng isa pa. Itinaas ng general ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Naaresto na namin ang lahat ng sangkot, mula sa mga nasa kalsada hanggang sa pangunahing backer. Lahat sila ay haharap sa proseso ng batas ng walang kinikilingan, matatag niyang sagot. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa isang boses na bahagyang humina, ngunit puno ng pagmamalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong magbigay ng isang personal at napakahalagang pahayag. Natahimik ang buong bulwagan, hinihintay ang bawat salita na lalabas sa bibig ng general. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa informant na tumulong sa amin na malutas ang kasong ito. Siya ay isang individual na matapang, dedikado, at handang isugal ang lahat para sa katotohanan. Tumingin ang general sa buong silid. At sa isang tingin na puno ng pagmamahal at pagmamalaki, binigkas niya ang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng mamamahayag na para bang huminto ang oras. Siya ay ang aking anak na babae. Biglang, ang bulwagan na kanina'y maingay sa mga bulungan ay naging tahimik. Pagkatapos, sabay-sabay, ang mga flash ng kamera ay mabilis na lumipat sa likuran ng silid, kung saan nakaturo ang tingin ng general. Doon, nakatayo si Isabel. Hindi na siya nakasuot ng simpleng damit na ginamit niya sa pagkukunwari, kundi ang kanyang opisyal na uniforme ng FE, na perpektong bumagay sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng profesionalismo at katatagan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nagliliwanag sa isang malakas na determinasyon. Namangha ang mga reporter. Sa buong panahon, si Isa ay nagpanggap bilang isang ordinaryong mamamayan. Halos sigawan, pagbintangan at kikilan ng mga tiwaling pulis. Walang sinuman ang nakakaalam na ang dalagang iyon ay anak mismo ng regional director. At higit pa roon, siya ang pangunahing ahente na matagumpay na nagbuwag sa bulok na konspirasyon sa loob mismo ng institusyon na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan. Ang press conference na iyon ay naging isang malaking sorpresa na hindi malilimutan, nagmarka ng isang bagong kabanata sa paglaban sa katiwalian sa loob ng kapulisan. Ilang araw matapos ang nakakagulat na press conference, kung saan ang pagkakakilanlan ni Isa bilang anak ng general at bilang isang undercover agent ay nabunyag sa publiko, muli niyang isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nagpapanggap kundi dumating na may buong otoridad. Ang kanyang pangunahing destinasyon, ang piitan kung saan nakakulong ang mga tiwaling pulis at si Marco, ang kanyang tiyuhin.
Una, pinuntahan ni Isa ang selda kung saan nakakulong ang 3 pulis, kasama si Vargas. Nakaupo sila sa likod ng rehas, ang kanilang mga mukha ay pagod at walang pag-asa. Nang lumitaw si Isa sa kanilang harapan, nakasuot ng kanyang opisyal na uniforme, lubos silang nagulat. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa taong nakatayo sa kanilang harapan. Ang dalagang dati nilang minamaliit, na halos nilang kikilan at pagbantaan, ay dumating ngayon bilang isang makapangyarihang alagad ng batas. Si Vargas, na naaalala pa kung paano siya pinabagsak ni Isa, ay tumingin ng may pinaghalong takot at pagsisisi. "Ma'am! Kayo po pala," bulong niya, ang kanyang boses ay nabulunan. Tinitigan sila ni Isa ng may mahinahon ngunit matatag na mga mata. Walang galit, tanging ang katatagan ng isang tagapagpatupad ng hustisya. "Siguradong nagulat kayo na makita ako sa unipormeng ito," sabi ni Isa, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. "Hindi ako naparito para husgahan kayo, kundi para ipaunawa sa inyo." Huminto siya sandali, hinahayaang tumagos ang kanyang mga salita. "Pananagutan ninyong lahat ang mga ginawa ninyo. Ito rin ay parusa sa inyo dahil ginamit ninyo ang inyong posisyon para sa pansariling interes. Ang posisyong iyan ay isang mandato para protektahan ang mga tao, hindi para kikilan sila." Ang 3 pulis ay yumuko lamang, hindi magawang salubungin ang titig ni Isa. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Isa patungo sa selda kung saan nakakulong si Marco. Ang kanyang tiyuhin ay mukhang maputla at pagod din. Ang kanyang kayabangan ay naglaho na, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Nang makita niya si Isa na papalapit, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong hiya at pagkadismaya. "Isabel," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay paos. Tumayo si Isa sa harap ng selda ng kanyang tiyuhin. Kahit alam niyang tiyuhin niya ito mula sa pag-amin ng kanyang ama, nanatili siyang propesyonal. "Tito," tawag ni Isa, ang kanyang boses ay kalmado, walang halong personal na emosyon. "Kahit natiyuhin ko po kayo, walang kinikilingan ang batas. Pananagutan niyo pa rin ang lahat ng inyong ginawa." Huminga lamang ng malalim si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa malayo. Wala nang pagtanggi o pagbabanta na lumabas sa kanyang bibig. Alam niya na sa harap ng batas, at sa harap ng kanyang matapang na pamangkin, tapos na ang lahat. Ang pag-aresto kay Marco de Leon at ang pagbubunyag sa pagkakakilanlan ni Isa ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko, ngunit sa likod ng lahat ng ito, naniniwala si General Reyes at ang team ng VIS na nalinis na nila ang sindikato hanggang sa ugat nito. Ang kapayapaan ay nagsimulang maramdaman kapwa sa loob ng institusyon at sa gitna ng mamamayan. Ngunit si Isa, na may matalas na pakiramdam ng isang sanay na ahente, ay may naramdamang kakaiba. Pakiramdam niya, mayroon pang hindi tapos. Isang anino na nag-aabang pa rin sa dilim. Napatunayan ang hinala ni Isa. Ilang araw matapos makulong si Marco, isang mensahe ang lumitaw sa encrypted communication channel ni Isa na siya lamang at ang kanyang pinakapribadong source ang nakakaalam. Ang mensahe ay napakaikli, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para manigas si Isa sa kanyang kinatatayuan. "Akala mo ba tapos na, binibini," sabi sa mensahe, na sinundan ng mga nakakakilabot na detalye. Mahalumigmig pa rin ang tunel sa ilalim ng lumamong bahay sa kaliwang bahagi. Masyadong matamis ang kapeng barako mo kahapon ng umaga. Agad na tumugon si Isa, mabilis na nag-type. "Sino ka? Paano mo nalaman ang lahat ng yan?" Ang sagot ay dumating ng kasing bilis. "Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, ginulo mo ang aming pugad at ayaw naming ginugulo kami. Ang susunod mong hakbang, bawat hininga mo, binabantayan namin." Agad na tinawagan ni Isa si General Reyes. May mali po yata, tae, seryosong ulat niya, kahit na sinasala niya ang ilang impormasyon na masyadong personal. "Nakatanggap po ako ng isang banta na napaka-espesipiko. Alam nila ang mga detalye tungkol sa akin, kahit sa labas ng operasyon." Tumahimik sandali ang general. "Banta. Pero nahuli na natin silang lahat. Kahit si Marco." "Iyon na nga po ang problema, tay," sagot ni Isa. Ang mga detalye sa mensahe ay masyadong tiyak, kahit para sa network ni Tito Marco. Ipinapahiwatig nito na mayroon pang ibang daga na aktibo sa loob ng sistema,
marahil sa mas mataas na antas pa kaysa sa kanya. Isang tao na alam ang bawat kilos ko, bawat impormasyon na dapat sana ilihim. Kumunot ang noo ng general. Ibig mong sabihin, mayroon pang insider. Pero sino? Nilinis na natin ang investigation team at lahat ng impormasyon ay mahigpit na binantayan. Eksakto po, tay, di iniisa. Hindi na ito tungkol sa illegal na checkpoint sa kalsada. Ito ay tungkol sa isang tao na may access sa pinakalihim na impormasyon. Isang tao na marahil ay napakalapit sa atin. Hindi pa nawawala ang anino. Mukhang nagsisimula pa lang ang ating digmaan. Ang naka-encrypt na banta ay parang isang kislap na muling nagpaalab sa apoy sa kalooban ni isa. Alam niyang hindi ito isang biro. Ang mga personal na detalyeng binanggit, mula sa tunel sa ilalim ng kanyang lumang bahay, hanggang sa kanyang nakasanayang pag-inom ng kape, ay malinaw na katibayan na may isang espiya na napakalapit sa kanya. Isang taong may access sa impormasyon na dapat sana ilubos na lihim. Lalong tumibay ang hinala ni isa. Hindi na ito simpleng mga labi ng network ni Marco, kundi may isa pang daga na aktibo sa loob ng sistema. At marahil, nasa mas mataas na antas kaysa sa inaakala ng general. Kahit na sinabi ng kanyang ama na lahat ng impormasyon ay mahigpit na binabantayan at ang investigation team ay nalinis na, nagpa siya si isa na simulan ang sarili niyang lihim na investigasyon, nang walang kaalaman ng general o ng mas malaking team ng Alam niyang kung mayroong leak sa mataas na antas, hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang sinuman, kahit pa ang mga nasa pinakamalapit niyang bilog. Sinimulan ni isa sa pamamagitan ng muling pagsusuri sa lahat ng datos na hawak niya, naghahanap ng mga pattern o anomalya na maaaring napalampas. Ginugol niya ang kanyang mga gabi sa harap ng computer, sinusuri ang mga communication log, tinutunton ang mga history ng data access, at inihahambing ang bawat maliit na detalye. Hindi ito kapanipaniwala, bulong ni isa sa sarili isang gabi, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang kahina-hinalang access report. Paano nag-leak ang impormasyong ito? Sino ang may access dito bukod sa core team? Pagkatapos ay kinontak niya ang kanyang mga lumang koneksyon. Ang ilan sa kanila ay mga informant o ahente na nagtatrabaho sa labas ng opisyal na istruktura ng Mayroon pang ang ilan na hindi alam mismo ng kanyang ama. Sila ang mga mahahalagang asset na binuo niya sa panahon ng kanyang mga undercover mission. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni isa sa isang secure na tawag sa isa sa kanyang mga kontak, isang magaling na hacker na may codename na Anino. May leak ng impormasyon sa mataas na antas. Kailangan kong matunton mo ang mga digital footprint na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sumagot si Anino sa mahinahong boses. Mga detalye. Maingat na ipinaliwanag ni isa, nagbibigay ng mga pahiwatig ng hindi masyadong nagbubunyag. May nakakaalam ng mga personal na detalye tungkol sa akin na mula lang sa loob maaaring makuha at sinusubukan nila akong takutin. Interesante, sabi ni Anino. Susubukan ko pero kakailanganin ng oras. Dadalhin tayo nito sa mga lugar na hindi kaaya-aya. Tumango si isa kahit hindi siya nakikita ni Anino. Handa ako. Kailangan nating mahanap kung sino ang nasa likod nito. Hindi na ito tungkol kay Marco. Ito ay tungkol sa tuluyang paglilinis ng ating institusyon. Alam ni isa na mapanganib ang investigasyong ito, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Gaano man kataas o kalapit ang kinalalagyan ng idaga. Patuloy na sinisid ni isa ang masalimuot na mundo ng impormasyon, ginagabayan ng kanyang intuition at tulong mula sa kanyang lihim na kontak, si Anino. Maraming oras ang ginugol sa pagtunton ng mga malabong digital na bakas, pag-decode ng mga naka-encrypt na code, at pagkonekta ng mga hiwa-hiwalay na piraso ng impormasyon. Matatag ang kanyang determinasyon. Alam niyang ang kalaban nila ay mas tuso at mas nakatago. May isang interesanteng pattern dito, sabi ni Anino sa isang secure na tawag isang gabi. Seryoso ang kanyang boses. Ilang mga kahina-hinalang address at aktibidad na naugnay sa information leak na ito ay konektado sa isang lumang archive. Isang napakalumang archive. Kumunot ang noo ni isa. Anong archive? Isang malaking kaso mga 25 taon na ang nakalipas.
Isang kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng land acquisition at infrastructure development, sagot ni Anino. Hindi talaga natapos ang kasong iyon. May ilang pangalan na lumabas, pero ang tunay na mastermind ay hindi nagalaw. Nang marinig iyon, isang maliit na alarma ang tumunog sa isip ni Isa. Naalala niyang minsan nang nabanggit ng kanyang ama ang isang mabigat na kaso na hinarap nito sa simula ng kanyang karera. Isang kaso na labis niyang ikinadismaya dahil hindi ito nalutas. May partikular bang pangalan na lumabas mula sa archive na iyon? Tanong ni Isa, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binanggit ni Anino ang ilang mga pangalan. Agad na naghanap si Isa ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangalang iyon. Habang nagsasaliksik, napako ang kanyang mga mata sa isang pangalan na nagpatigil sa kanya, Romualdez. Hindi lamang si Romualdez ang sangkot sa lumang kaso, kundi ang mas nakakagulat, ang pangalang iyon ay lumitaw ngayon bilang isa sa mga mahahalagang pinuno sa isang kilalang charity foundation. At ang pinakakahina-hinala, mayroon din siyang malapit na ugnayan sa ilang matataas na opisyal sa SE, kabilang na ang isang retiradong general na lubos na iginagalang ng kanyang ama, ang dati nitong mentor. Agad na pinuntahan ni Isa ang kanyang ama, dala ang ilang kopya ng mga dokumento mula sa lumang archive na lihim niyang nakuha. Tay, may nahanap po ako, sabi ni Isa, inilapag ang mga papel sa mesa. May kaugnayan po ito sa lumang kaso ng korupsyon na minsan yon ang hinawakan. Yung hindi natapos. Kinuha ng general ang mga dokumento. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga lumang sulat. Naging madilim ang kanyang mukha. Ang kasong ito. Sinubukan ko ng kalimutan. Maraming kahina-hinala dyan, pero wala kaming sapat na ebidensya. May pangalang Romualdez dito, pagpapatuloy ni Isa, tinuturo ang isang bahagi. Nasa isang mahalagang posisyon na siya ngayon at may napakalakas na mga koneksyon. At tay, may indikasyon na konektado siya sa taong hinihinalaan nating nag-leak ng impormasyon. Tinitigan ng general si Isa na may di makapaniwalang tingin na para bang isang malaking piraso ng puzzle ang biglang nabuo. Si Romualdez. Impossible. Siya ang tiwalang tao ng dati kong mentor. Palagi siyang mukhang malinis. Tay, minsan ang pinakamalaking kalaban ay nagtatago sa likod ng pinakakapanipaniwalang maskara, sabi ni Isa. Alam niyang ang pahiwatig na ito ay magiging masakit para sa kanyang ama. Si Isa at ang general ay nahaharap ngayon sa isang mapait na katotohanan. Ang mga pahiwatig mula sa lumang kaso, kasama ang mga datos mula sa pinakabagong information leak, ay nakakatakot na tumuturo sa isang tao, si General Salvador Sal Cruz, retirado, ang mentor ng kanyang ama. Ang taong kilala at iginagalang ng general bilang bahagi ng inner circle ng kanyang tagapayo ay siya na ngayong pangunahing target sa lihim na investigasyon ni Isa. Patuloy na naghukay si Isa gamit ang lahat ng kanyang resources. Inutusan niya si Anino na palalimin ang pagsisiyasat sa mga koneksyon ni General Cruz, sinusubaybayan ang bawat transaksyon sa pananalapi, bawat naka-encrypt na komunikasyon at bawat lihim na pagpupulong. Habang lumalalim ang kanilang paghukay, lalong lumilinaw ang larawan. Si General Cruz ay hindi lamang sangkot sa lumang kaso na hindi natapos, kundi siya rin ang pangunahing nag-uugnay sa sindikato ng pangingikil na kabubuwag lang sa isang mas malaki at mas makapangyarihang entidad. May natuklasan akong lubhang nakakabahala, Isa, ulat ni Anino sa encrypted channel, ang kanyang boses ay tensyonado. Itong si General Cruz, siya ang utak sa likod ng maraming bagay. Hindi lang backer, kundi arkitekto ng isang mas malaking istruktura. At ang mas malala, mayroon siyang direktang access sa core system ng ETI, higit pa sa dapat niyang magkaroon bilang isang sibilyan. Paano nangyari yon? Tanong ni Isa, nanigas ang kanyang panga. Sino ang nagbigay sa kanya ng access na yon? Isang espesyal na account. Isang legacy account mula sa isang lumang proyekto na dapat sana ina-deactivate na, sagot ni Anino. Aktibo pa rin ang account na iyon at ang may-ari nito. Ito ay magiging masakit para sa iyo at sa iyong ama. Nakaramdam si Isa ng isang napakalakas na masamang kutob. Alam niyang ang katotohanang malalantad ay isang matinding dago. Huminga siya ng malalim at hiniling kay Anino na ibunyag ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account.
Nang banggitin ni Anino ang pangalan, naramdaman ni Isa na gumuho ang mundo sa paligid niya. Iyon ang pangalan ng taong lubos na iginagalang ng kanyang ama, isang mentor na palaging tinutukoy ng general bilang isang bayani at huwaran sa kanyang karera. Dala ang mabigat na ebidensya at pusong nagluluksa, hinarap ni Isa ang kanyang ama. Inilatag niya ang lahat ng datos na kanyang nakalap. Ang mga ebidensya ng mga iligal na transaksyon, mga recording ng komunikasyon, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, ang digital footprint na direktang nag-ugnay sa mentor ng kanyang ama kay Romualdez at sa sindikato ng korupsyon. Tinitigan ng general ang mga dokumento. Ang kanyang matatag na mukha ay dahan-dahang namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang pangalan ng kanyang mentor na nakasulat bilang mastermind sa likod ng lahat. Hindi ito maaari, bulong niya, halos hindi marinig. Siya ang nagturo sa akin ng lahat tungkol sa integridad. Para ko na siyang ama. Tinitigan ni Isa ang kanyang ama ng maihabag. Tay, minsan ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang pinakapanganib. Hindi sukat akalain ang pagtataksil na ito, pero malinaw ang ebidensya. Ipinikit ng general ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, sinusubukang iproseso ang masakit na katotohanan. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa isang iglap. Ngunit bilang isang regional director, alam niyang ang kanyang tungkulin ay mas malaki kaysa sa anumang personal na ugnayan. Sige, Isa, sabi niya, iminulat ang kanyang mga mata at tinitigan ang kanyang anak na may determinasyon. Napakabigat ng dagok na ito. Pero para sa hustisya, para sa institusyong ito, kailangan nating kumilos. Gaano man siya kataas o kalapit, haharapin natin ito. Wasak man ang puso, ngunit nag-aalab ang determinasyon, hinarap na ngayon ni General Reyes, at isa ang mapait na katotohanan ng isang hindi sukat akalaing pagtataksil. Ang mga ebidensyang nakalap ni Isa ay hindi matatawaran. Ang dating mentor ng general, ang taong matagal nang iginagalang at itinuturing na hindi magagalaw, ang siyang mastermind sa likod ng sindikato ng korupsyon at pag-leak ng impormasyon. Isang emosyonal na komprontasyon ang hindi maiiwasan. Tay, hindi na natin ito maaaring ipagpaliban pa, sabi ni Isa, tinititigan ang kanyang ama na halatang nababagabag pa rin. Habang tumatagal, mas malaki ang panganib. Alam niyang papalapit na tayo. Huminga ng malalim ang general, sinusubukang kontrolin ang kanyang damdamin. Alam ko, anak. Ito ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko sa buong karera ko. Tinitigan niya ang mga ebidensya sa mesa na nagpapakita ng isang maayos at nakatagong sistema ng korupsyon sa loob ng maraming taon. Siya ang humubog sa akin, nagturo sa akin tungkol sa idealismo at integridad. Pero Tay, hinawakan ni Isa ang kamay ng kanyang ama. Ang tunay na integridad ay nangangahulugang pagtatanggol sa katotohanan, kahit nakaharapin pa natin ang taong pinakarespetado natin. Nang gabing iyon, sa isang kapaligirang puno ng tensyon, inayos ng general at ni Isa ang isang pagpupulong kasama ang dati niyang mentor sa isang lihim na lokasyon. Ang pagpupulong ay idinisenyo upang magmukhang isang ordinaryong diskusyon. Ngunit si Isa at ilang miyembro ng VP ay nakabantay na sa mga tagong lugar, handang kumilos. Nang dumating ang mentor, binati niya ang general ng isang mainit na ngiti na para bang walang mali. Anong meron, Antonio? Bihira tayong magkita sa ganitong lugar. Tinitigan siya ng diretsyo ng general. Maupo ka, may mahalaga tayong pag-usapan. Naging seryoso ang paligid. Inilapag ng general ang ilang mga dokumento sa mesa. Gusto kong ipaliwanag mo ito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Ang mga ebidensyang ito ay tumuturo sa iyo, iniugnay ka sa network ni Marco De Leon. At ang pinaka-nakakagulat, sa pag-leak ng internal na impormasyon. Ang mukha ng mentor, na kanina'y kalmado, ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang kanyang ngiti. Anong ibig mong sabihin? Paninira yan. Naglingkod ako ng ilang dekada sa institusyong ito, pagtanggi niya, tumataas ang boses. Pinagdududahan mo ba ang katapatan ko, Antonio? Hindi ko pinagdududahan ang serbisyo mo noon, matatag na sagot ng general. Pero ang mga ebidensyang ito ay hindi maikakaila. Mayroon kaming digital footprint, mga recording ng komunikasyon at testimonya.
Lahat ng ito ay resulta ng investigasyon ni Isabelle. Tumingin ang mentor kay isa ng may pagkamuhi. Kaya pala, itong babaeng ito ang nagtraidor sa atin. May kutob na akong may kakaiba sa kanya mula pa noon. Walang pagtatraidor dito, putol ni isa. Pagpapatupad lamang ng katotohanan. Inabuso ninyo ang tiwala at posisyon ninyo sa loob ng maraming taon. Nang mapagtantong siya ay na-corner na, tuluyan ng inalis ng mentor ang kanyang maskara. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sige, matalino nga kayo. Pero hinding-hindi ninyo mabubuwag ang lahat. Ang network na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ninyo, at ako ay isang maliit na bahagi lamang nito. Pagkatapos ay nagbanta siya. Hinding-hindi kayo magiging ligtas pagkatapos nito. May mga kahihinatnan ito. Nang marinig iyon, tumayo ang general. Ang kahihinatnan ay para sa mga lumalabag sa batas. At sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makakaprotekta sa iyo. Sa isang senyas mula sa general, ang mga nakatagong operatiba ng VI ay lumabas, pinalibutan ang mentor. Arestado ka sa salang korupsyon, abuso sa kapangyarihan, at paghadlang sa investigasyon. Ang pagbubunyag na ito ay yumanig sa pundasyon ng general. Ngunit para sa hustisya at integridad ng institusyon, nagpasya siyang kumilos, isinusuko ang taong dati niyang itinuring na mentor at pamilya sa kamay ng batas. Ang pag-aresto sa mentor ay isang matinding dagok sa institusyon, ngunit isang malaking tagumpay para sa hustisya. Ang general, na may mabigat na puso, ngunit matatag na paninindigan, ay gumawa ng pinakamahirap na desisyon upang linisin ang pangalan ng Ngunit alam nilang ang pagbubunyag sa pagkakakilanlan ng tunay na mastermind ay kailangang gawin ng maingat upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang katatagan. Isang huling tahimik na operasyon ang inilunsad, sinisiguro ang mga natitirang miyembro ng network at lahat ng ebidensya na kailangan para sa kaso. Nagtrabaho si isa ng walang kapaguran, tinitiyak na bawat detalye ay nakasara. Isang linggo ang lumipas, ang headquarters ng EHC ay muling naging sentro ng atensyon ng bansa. Isang pangalawang press conference ang idinaos. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kapaligiran, puno ng mga haka-haka. Nahuli na ng media ang mga bulong-bulungan tungkol sa isa pang malaking pag-aresto na kinasasangkutan ng isang respetadong personalidad. Tumayo ang general sa podium. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pambihirang katatagan sa gitna ng bigat na kanyang dinadala. Mga kababayan, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Matapos ang isang malalim at nakakapagod na investigasyon, matagumpay naming nabuwag ang buong kriminal na network na matagal nang sumisira sa pangalan ng kapulisan. Ito ang rurok ng aming pagsisikap na linisin ang institusyon mula sa lahat ng uri ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Napigil ng mga mamamahayag ang kanilang hininga. Dose-dose ng mga kamera ang handang kunan ang bawat sandali. Sino ang tunay na mastermind, general, sigaw ng isang reporter, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim ang general, hinahayaang manatili ang katahimikan sandali. Nakatayo si isa sa likuran niya, kalmado ang mukha, handang harapin ang reaksyon ng publiko. Nang may mabigat na kalooban, kailangan kong ipaalam sa inyo na ang utak sa likod ng konspirasyong ito ay isang taong matagal na nating kilala at iginagalang, sabi ng general, bahagyang nanginginig ang boses, ngunit nanatiling matatag. Siya ay si retiradong General Salvador Sal Cruz. Nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Imposible, sigaw ng isang mamamahayag. Si General Cruz. Isang bayani. Itinaas ng general ang kanyang kamay. Mayroon kaming hindi matatawarang ebidensya. Isang network na binuo niya sa loob ng maraming taon, ginagamit ang kanyang posisyon at tiwala ng publiko para sa pansariling interes. Hindi lamang ito tungkol sa korupsyon, ito ay pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ngunit sa likod ng lahat ng pagkasira, mayroong isang sinag ng pag-asa. Nakatayo si isa ng tuwid sa tabi ng kanyang ama, nakatingin sa hinaharap. Maaaring nawalan sila ng isang bayani, ngunit naibalik nila ang tiwala ng bayan at pinatunayan na ang hustisya ay ipapatupad, gaano man kataas o makapangyarihan ang isang tao. Ito ang katapusan.